Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na gabi na naman po sa inyong lahat. Hello po sa lahat ng ating mga tigapakinig at syempre tiga-subaybay na rin ng SHS Live. Live tayo nagtitape, hindi live na live. Live tayo nagtitape dito po sa kusina. At parang nagkikwentuhan lang tayo, parang bisita lang yung peg ninyo dyan. But anyway, maraming salamat sa pagdalo na naman sa isa na namang episode. Panghuling kwentuhan na po ito para po sa buwan na ito. Mga kwento ni na Jackie ng Taytay Rizal, si Trisha at si Moses ng Caloocan ang bida dito po sa SHS nating ito. So pakinggan ng maigi at nang sa gayon ang maintindihan ninyo ang lahat ng mga ipinadala nila dito po sa sindakstories2008@gmail.com. Umpisahan natin sa kwento ni Jackie ng Taytay Rizal. Ang unang kwentong katatakutan na ibabahagi daw po niya sa atin ay nangyari nung grade 3 pa lamang daw po siya sa Eastern Samar. So bagong lipat lamang kami sa paupahan na iyon na may kalakihan kumpara sa nauna naming natirhan. So isa po siyang malaking kubo pero meron pong second floor at malawak na bakurang kawayan. Sa likod ng bahay ay makikita ang malawak na lupain na pinagtataniman ni Mama ng iba't ibang klase ng gulay na ibinibenta naman niya sa mga kapitbahay namin. At maliban doon, meron ding dalawang klase ng malalaking puno na kitang-kita sa tapat ng pinto ng kusina. Nagsimula iyon ng isang tanghaling tapat after ng uwian namin galing ng eskwelahan. Tandang-tanda ko noon, Sir Red, na umuwi ako diretso na sa likod ng bahay matapos ibaba ang gamit ko na pang-eskwela para hanapin si Mama. Alam ko po kasi na kapag wala siya sa loob ay naroroon siya sa likod bahay at naglalabada. Pero nagtaka po ako dahil hindi lang po si Mama ang nasa likod. Narinig kong may kinakausap siya at tumatawa pa nga po. Ngunit nung tinanong ko naman siya kung sinong kausap niya habang nagsasampay ng kumot, ang sabi niya ay yung kapitbahay daw namin na lalaki. Lumapit lamang daw iyon at nakipagkwentuhan na kay Mama. Kinilabutan ako, Sir Red, dahil talagang sigurado ako sa nakita ko. Mag-isa lamang doon si Mama sa likod ng bahay at iyon nga din ang ipinagtataka ko sa kung bakit tumatawa siya ng walang kausap. Tumatawa siya ng mag-isa. Nagtataka si Mama na nung tinanong ko kasi kung sinong kausap niya, ang pinagtakhan naman daw ni Mama sa POV niya kung bakit bigla daw pong nawala yung kausap niyang lalaki na kapitbahay namin. Matapos noon ay napansin ko na nagkakasakit si Mama kaya't pinatawas namin siya sa isang kilala at magaling na albularyo sa aming lugar. Pero ngayon, Sir Red, sumakabilang buhay na po iyong magaling na magtatawas na ito dahil sa katandaan. Ang sabi ng albularyo, may lalaking engkanto daw na nagkakagusto kay Mama at nakatira ito sa likod ng bahay. Makalipas ang ilang araw, naging maayos ang pakiramdam ni Mama kaya balik na naman po siya sa paglalabada. Okay, so itong sinasabi ng ating first sender guys ay walang iba kundi yung engkanto na sinasabi nga niya na kaya pala niya dinescribe ko anong itsura ng likod bahay nila. Sabi niya, 'di ba, may mga taniman ng gulay tapos may malalaking puno na kitang-kita kapag nakabukas yung pinto ng kusina daw nila. Kaya nabanggit niya yan kasi yung experience niyang katatakutan na ito ay doon pala nakaangkla. Diba? So good thing dito guys sa kwentong ito ay kahit papaano, diba, naging maayos yung lagay ng mother niya. Tapos hindi ito katulad nung ilan sa mga kwentong atin pong nababasa at ilan din na sa mga na-feature na natin na alam mo yun yung parang kinukuha na lang talaga as in by hook or by crook
itong mga engkanto na ito talagang ayaw paawat at walang amount ng pagpapagaling, walang amount ng kapangyarihan ng mga albularyo o kahit sino magtatawas yung talagang nakapagpaalis doon sa engkantong yon, dahil ang talagang pinaka-goal niya makuha itong kaluluwa nitong isang taong ito at dadalin nga niya sa kaharian. Alam niyo na yan, yung usual na mga kwentuhan pagdating sa mga engka-engkanto, yung mga natitipuhan ng mga engkanto. Kayo ba, may kwento din ba kayong ganito na o kaya sabi natin natipuhan kayo ng engkanto? Di ba? Hindi siya natatawa kasi meron din kaming kakilala dito, dating editor din po natin. Wala na siya, so makibilang bahay na siya. Sabi niya na pagtripan daw siya ng engkanto, yun nga lang sabi niya, pag-asa na nga daw niya sana iyon, pero yun nga na, may pag-asa na daw niya sana na makakilala ng tall, dark, and handsome, yun nga lang, engkanto naman. Hindi ba sabi ko, di ba dapat yung kapre? Ewan ko dun. Di ba? Pero yun nga, sabi ko sa'yo, kidding aside, ang maganda dito sa kwentong ito, guys, na ibalik o kaya gumaling si mama niya. Talagang dito natin masasabi kung gaano ka bihasa or ka effective na magpagaling itong isang magtatawas, di ba? But anyway, kung halimbawa sabi ko meron din kayong mga kwentong ganyan, isend nyo na lang si sindakstories2008@gmail.com. Next story ay galing naman po kay Trisha at siya po ay nagpadala ng kwento sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Magandang araw sa inyo mga kahilakbot, sabi niya dito, lalo na sa inyo Sir Red, at nais ko lamang pong ibahagi ang kababalaghang naganap sa amin, as in dito po sa lugar namin sa Laguna. So pakitik-tik na lamang po ang lahat ng mga nakikinig sa inyo, solid HTV positive dito po sa Laguna. So anyway, sabi niya, isa po palang compound ang tinitirhan namin. So it means puro magkakamag-anak lamang po kami doon. Simula ng pagkabata ng mama ko ay dito na sila nakatira. Kaya dito na rin po ang nakagisnan naming lugar at tahanan. Dati po ay may isang puno ng bayabas sa likod ng bahay ng lola ko. Kaya marami ang hindi makaranas. Kaya marami ang umano'y nakakaranas ng mga kahila-hilakbot na mga pangyayari. So itong unang kwento ko ay karanasan ng bata kong pinsan. 6:00 na po iyon ng gabi at lahat kami ay nasa labas nagtitipon sa kanya-kanyang mga terrace. Kwentuhan, biruan at syempre yung mga batang pinsan namin ay naglalaro. Maya-maya, yung isa sa kanila ay nagsalita. May itinuturo pa siya sa likod. May nakaupo raw doon sa labahan ng lola ko at naglalaba pa daw. Hindi niya matukoy kung babae ba iyon o lalaki, pero ako syempre talagang legit na natakot. Ako syempre ay hindi naman natakot. Wala lang sa akin yun Sir Red at binaliwala ko lang. Pero yung iba, ewan at takot na takot sa kwentong iyon. Ang sumunod na kwento ay karanasan ko na mismo. Nangyari nga pala ito noong Oktubre, lalong-lalo na noong panahon na ng undas. Madaling araw noong October 29, ilang minuto bago mag-2:00 ng madaling araw. Magbabanyo lamang sana ako noon. Pero nung tatayo na ako sa pagkakahiga, nagitla ako dahil sa naamoy kong parang usok ng sigarilyo. Ang isip ko noon Sir Red ay sino naman ang maninigarilyo ng ganoong oras at sa loob pa talaga ng kwarto. So hindi na ako tumuloy noon at nagtalukbong na lang ako ng kumot at hindi na rin talaga ako natulog. Pagsilip ng liwanag, agad ay hinanap ko ang aking ina at sinabi ko sa kanya ang pangyayari. Nakwento din niya sa akin ng isang umaga daw, 4 a.m. habang nakahiga sila ni Papa. Narinig daw nila na merong sumitsit.
Ilang beses nilang tinignan kung saan nanggagaling, partikular ang labas ng bahay pero wala pong katao-tao. Narinig daw nila iyon as in parang, "Psst! Hoy!" Pareho na lamang daw silang nagkatinginan ni Papa. Salamat Sir Red sa kung sakaling manarate daw itong kanyang kwento pero napakarami pa daw po niya na ikikwento soon. Kaso medyo mahaba, sabi niya. Ngayon pala ay wala na po yung puno na sinasabi ko na kung saan ay meron nga daw yung pagpaparamdam na naganap at pabati na lang daw ang aming community, ang Blind Techno. Patiktik natin ang Blind Techno. Hello po sa inyo. Ayan, pakaway-kaway. Kasama si Sir Red. Ayan. Last story naman ay galing kay Moses ng Caloocan. Pero bago po natin ito tuluyang puntahan, magpapasalamat muna tayo sa ating mga channel members. Maraming salamat kung sakaling nakakadalo kayo sa ating live chat o kaya syempre sa premiere ng videong ito. Maraming salamat. Approve. Salamat po sa inyo. Speaking of the malalaking puno, alam nyo na yung mga kwento-kwento tungkol sa mga ganyan. Alam niyo yung sinasabi nila, lalong-lalo na kapag sa mga probinsya, kapag mataba daw ang puno, lalong-lalo na yung mga tinuturing ng mga centennial trees, ganyan. Kapag sinasabi nilang mataba ang puno, yung hindi na siya mayakap ng 1, 2, 3, 4 na tao, sinasabi nila talagang meron daw pong nakatira dyan at may nag-aalaga. Ewan ko lang kung narinig nyo na rin po itong sinasabi kong itong klaseng yung kwentong pangmatanda na ito, di ba? Di ba? Yung may mga ganong usual silang sinasabi. Ako noon naniniwala ako dahil meron akong isang parang napanood na movie na kung saan parang yung puno na pinutol siya na pagkataba-tabang puno, matandang puno na daw ito, pinutol siya tapos may kita mo hindi siya dagta eh. Documentary po pala ito. Documentary ito. Alam mo yung parang sinasabi nila na parang nagbi-bleed din yung mga punong ito. Na parang katulad yung sinasabi na pag pinutol mo nga, malalaman mong buhay kapag meron yung, hindi siya dagta yung talagang parang may fluid na lumabas mula doon sa pinagputulan. Ngayon, kung bakit ko sinabi ito, kasi ito yung sinasabi sa akin ng aking mga lolo at lola na lalo-lalo yung mga tiga Bicol. Sinabi nila sa akin yung tungkol kapag halimbawa may mga ganyan daw na mga pinuputol na puno, tapos parang umiiyak, lumuluha daw yung puno, dumudugo, parang ganon. Baka yan na daw yung nakatira dyan. Yun yung mga, ewan ko lang kung ganyan din yung naririnig ninyo. Yung mga, ewan ko lang kung panakot ba nila yan. Pero wala silang magagawa kasi ito kwento ko rin to sa mga maliliit kong pamangkin noon. Natakot din sila. So pasa-pasa lang talaga ang mga istorya. But anyway, ito na. Panghuling kwento naman kay Moses ng Caloocan. Sabi niya, tiga-pakinig daw natin siya since last year. At nagsimula ang pakikinig ko po nung naghahanap kasi ako ng magandang mapakinggan sa araw ng mga patay. Wala kaming makita na magandang narrator kasi yung iba nakaka-boring. Wag ka na, sige na. Ito, diretso tayo sa story number 1. Baka kasi ito rin yung same script niya, mga same script na pinadala, sent to many sa mga ibang narrator. Tapos, di ba, pinalitan lang. May trust issue. Ito na, sabi niya, story number 1 niya ay sabi niya, noong bata pa daw siya, naranasan niya daw ito sa Barangay Estrella, San Pedro, Laguna. Wala pa po akong kamuwang-muwang noon sa nangyayari sa bahay ng aking lola. Basta't ang kwento ng lola ko at tiya ko na kapatid ni lola, marami daw na namatay na hapon sa lugar namin kung kaya't marami din pong nakakahilakbot na karanasan sila doon. Ang unang natatandaan ko noon ay may nakita kami ng ate ko at mga kalaro ko sa second floor namin na wala pong ulo pero nakasuot ng puting barong. Ang kapansin-pansin po talaga doon, Sir Red, ay parang may bahid ng pulang likido yung kanyang suot. Naglalakad po yun ng dahan-dahan at parang papasok sa isang kwarto namin. Kung kaya't matagal po talaga ako na ayaw ko talagang pumasok sa kwarto. Ayaw ko rin na matulog doon dahil nakita namin na doon pumasok yung lalaki. So tuwing sisilip at sinusubukan ko namang pumasok, lalo na kapag hindi maiiwasan na pumasok doon,
nakakaramdam ako ng takot. Pero hindi din po ako nagtatagal talaga kung sakaling pumapasok ako doon. Minsan pa nung minsan pa nung lumaki-laki na ako, natanggap o nasanay na rin ako kaya doon na rin po ako natutulog kapag wala ang tita ko dahil doon na rin tumira ang tita at tito ko. Pero bigla na lang po akong nagigising na parang meron pong nakatingin sa akin. Meron pa pong isa na kasama ko ang ate ko na bumili ng suka at toyo nung gabi at meron po kaming nakitang babae sa bundok na tila nakatingin sa amin at naglalakad patalikod. Tas bigla na lang daw nawala. Baka naka-rewind lang siya. Patalikod daw. Tapos sa halip na natakot kami ng ate ko, nagkaroon po kami ng pananabik at hinanap namin kung siya ay magpapakita muli sa amin. Minsan ay nagkwento naman ng tiya ko who is the kapatid ni Lola. Naglalakad daw siya sa gitna ng kadiliman at tila may nakita siyang imahe at nilapitan niya iyon. Nung lumapit siya doon sa loob ng madilim na eskinita, nakita daw niya na walang ulo ang lalaking iyon. Galing kami sa pasyala ng tita ko at tito ko nung nangyari naman itong susunod na experience ko. So habang kami ay pauwi, may nakwento ang kapitbahay namin na parang meron daw pong tao sa bahay ni Lola. As in parang normal na gumagalaw ang plato, kawali na animoy meron daw pong nagluluto talaga. At dinig na dinig yung parabang naghahain na. Ngunit, nung sinilip ng mga kapitbahay namin ang bahay ni Lola, wala daw pong katao-tao. Minsan pa'y akala nila na may tao dahil may nakikita silang anino, pero nung panahon na iyon ay hindi pa po kami nakatira doon at imposible dahil sila lang po nila Lola ang nakatira doon. Nung nakarating na kami sa bahay galing sa pagpapasyal, sabay kami ng tito ko na naunang pumasok sa bahay, binuksan niya yung switch at may nakita po kaming malaking anino na palayo sa amin. At ako ay nakaramdam ng tunay na hilakbot. Marami pa po akong ikikwento, Sir Red, at sana'y mabigyan niyo po ng pagkakataon na ako po ay ang kwento ko po ay maisali daw, sabi niya. Huwag ka mag-alala yan. Basta pag binigyan ka na ni Admin Clay na o kaya kay si Admin 13 ng syempre ng notification, eto na, alam mo na yun, masasama na yan either sa regular episode, a regular compilation o kaya dito sa SHS. So dito po sa kanyang kwento guys, kung sakali man na naabutan nyo to, paki-rewind na lang kaya pakibalikan na lang just in case. Sa lahat ng mga sinanyang ito, alam nyo, kinilabutan ako dito sa pinakahuli na yung sinasabi niya, specifically ito yung parang sabi niya yung meron daw pong parang normal na may mga tao sa loob ng bahay kasi naririnig yung mga kagamitan, kasangkapan sa loob ng bahay na nagsisigalawan, nagkikreate ng tunog, something like that. Pero wala naman palang tao kasi ito naranasan ito ng isa sa mga kaibigan ko na nagkikwentuhan kami na alam niyo yung parang boarding house style kasi siya. Tapos alam ko na wala naman talaga siya dun sa bahay dahil kasama nga namin at nanggaling kami sa isang inuman session, birthday ng isang barkada din namin. Ito yung eksaktong sinabi nung kalapit bahay lang nila kasi parang dahil nga apartment type, so parang pagbukas mo ng pinto, makikita mo na agad yung next na bahay. Parang ganon. So yun yung sinabi niya na parang akala ko nandyan ka, sabi niya ganon. Akala ko ikaw yung ang term pa niya was naguhugas ng plato kasi naririnig daw niya. Tapos may ilaw pa daw. Ito pa ang nakakapanginig nakakapagtindig ng balahibo, nakakapanginig ng laman kasi nga sabi niya may ilaw tapos nakikita daw niya yung anino ng tao na iyon na naghuhugas kasi yung kanyang, alam mo yun, yung kanyang kusina kasi paglabas mo sa likod,
talagang makikita mo yung bintana, makikita mo kung sino yung nandoon kasi parang yung lababo nakatapat siya sa isang bintana, parang ganon. So yun na sinabi niya. Kaya medyo nangilabot talaga kami nung mga barkada kong iyon. Tas parang alam mo yung nahulasan ka, inawala yung lasing mo dahil biglang ganon yung salubong. Imposible kasi naman, sabi nung kaibigan ko yun, imposible naman daw na magbibiro yung kapitbahay niyang iyon. Well, in fact, ngayon lang daw niya nakausap yung taong iyon. As in ng ganong klaseng topic. Bati-batian lang daw sila, highs and hellos lang. Pero hindi ganon ka-casual na biglang, akala ko nandiyan ka, sabi niya ganon. Kasi ang plano daw pala nung kapitbahay daw niya sana, dadalhan siya ng handa galing dun sa kanila dahil nga may nagdiriwang din ng birthday. So yun. Kaya medyo, ewan ko, kung meron din kayong same na ganitong klaseng karanasan o kaya naman ikwento na masasabing nakasalig sa kababalaghan, why not send nyo na rin po para ma-compile din natin dito po sa ating, syempre, isang compilation sa sindakstories2008@gmail.com. Maraming salamat at naririto ka sa pinakahuling kwentuhan, huling bahagi ng kwentuhan natin sa buwan ng Hulyo, just in case, at patuloy pa rin po sa pag-order ng Kape ni Lola Trinidad. Naririyan po ang ating Facebook page, Kape ni Lola Trinidad. Paki-like na rin po, paki-follow na rin at doon na rin po tayo makipagkwentuhan sa mga admins natin at sila na pong bahalang mag-pack ng inyong order. Ano man ang inyong gustong flavor, hazelnut, yung kapeng barako, meron pa po tayo at maraming, tingnan nyo na lang po, hindi pa ako updated sa list pero tingnan nyo na lamang doon. Cinnamon, meron din tayo. Alam ko, meron din tayo doon sa ating Kape ni Lola Trinidad. So, check nyo na lang at nang check out mo na sa pamamagitan ng pag-message sa page ng Kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat channel members kung sakali nakikita nyo na rin po sa inyong screen ang mga pangalan ninyo. Sa mga silent listeners, hello po sa inyo. Taped as live po ang subscriber si Lakbot Stories. At syempre pa, sa mga regular listeners natin, maraming salamat dahil nakikinig ka. Ayan. Tape as live tayo dito guys para na sa ganun masabi ninyo na hindi ako AI, hindi ako animation lamang. maraming salamat at thank you din sa mga baguhan. Ganito po talaga ang format, tamang kwentuhan habang naririto tayo sa kalawakan ng kusinang ito. Okay? So hanggang sa susunod po na episode ng subscriber si Lakbot Stories, ako pong muli si Red. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. Thank you. Salamat po sa pakikinig. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.